naku, manggagalaiti ho itong mga DDS dito, mga kababayan. Kasi nga, di ba? So, inaangkin nila. Close daw po si Bato de la Rosa kay Trump. Close daw po si dating Pangulong Duterte kay Trump, mga kababayan. Ang pagkakabati pa nga ho ni Tobats, mga bossing may kumpadre, congratulations. Akala niya hindi natin alam, mga bossing, no? Na natanggalan siya ng US visa. Na-cancel ang US visa niya nung panahon ng yung unang beses na naging presidente si Donald Trump, mga bossing. Akala niya hindi natin alam yun, ano? Palabas pa ng ibang mga DDS. Nako, ayan na. Lagot na kayo, Marcos administration. Kasi si Donald Trump na ang presidente ng Amerika. Sabi ko, ha? Ano naman paki nun sa pagka-presidente ng ating Pangulo? Meron pang nagsabing mga DDS, sisisantehin na ni Donald Trump si Bongbong Marcos. Sabi ko, ano yun? Trabaho? May sisante? At manggagaling pa sa presidente ng ibang bansa? O eto na nga po, mga kababayan. Eto na yung sinasabi natin, no? Na manggagalaite, maiinis, mabubwisit, iiyak, lahat na. Sama-sama nyo na lahat sa DDS, no? Kasi po, nagkausap na si Donald Trump na magiging Pangulo ng Estados Unidos at ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito, mga bossing. Ito yung talagang mas close. May number. Hindi tinatanggalan ng US visa. Hanggang ngayon, nakakapunta ng Estados Unidos. Di kagaya ni Tobats. Feeling lang naman po. No? Feeling close lang si Tobats. Pakinggan natin itong balita na to, mga kababayan. Ma'am Tess Nasi, shoutout po sa inyo. Watching from Milan, Italy. Nagkausap na sina Pangulong Bongbong Marcos at US President-elect Donald Trump sa telepono. Ayon kay Pangulong Marcos, siya mismo ang tumawag kay Trump para grabe! Ayan, Jordan G, ha? At least, sabi mo na kung paano tayo magkukomento. Grabe! Ganyan, di ba? Malamang iyakan ng mga DDS dito. Ulitin natin. US President-elect Donald Trump sa telepono. Ayon kay Pangulong Marcos, siya mismo ang tumawag kay Trump para batiin sa pagkamanalo nito sa US presidential elections. Ayon sa Pangulo, maganda raw at produktibo ang kanilang pag-uusap. Bukod sa kumustahan, pinag-usapan din ng dalawa ang alyansa ng Pilipinas at ng Amerika. Ayan, malamang po, mga kababayan, doon pa lang po sa pagkakasabi na pinag-usapan ang alyansa ng Amerika at ng Pilipinas, malamang dyan, pasok na yung West Philippine Sea, mga bossing. Ano? Ako nakikita ko ho, mga kababayan, mas titindi ho ang suporta ng Estados Unidos sa atin, lalo na ho pag-usaping West Philippine Sea. Si Donald Trump ayaw sa mga in-check, no? Ayaw doon sa China, no? Mga kababayan. Mas susuportahan po yan pagpasok ni Donald Trump doon sa kanyang pagkapangulo. At eto pa, maganda ho, mga kababayan, mapag-usapan din, no? Ni Donald Trump at ng ating Pangulo kung ano ang gagawin kay Kibuloy. Ma'am Delia Rosario, shoutout po sa inyo. Grabe! Kay Kibuloy, Di ba, mga kababayan, si Kibuloy mangingibang bansa yan sa mga ilang mga panahon ho, mga bossing, no? Pagkatapos niyan sa Pilipinas at umpisa nang i-request ng FBI si Kibuloy, ay mga bossing, ano na yan, babalik na ho ng Estados Unidos yan, mga kababayan. Paano yan? Yung mga pro-China dyan, paano to? Mas titindi po, mas lalawak, no? Ang pagsuporta ng Estados Unidos sa atin. Hindi kagaya nung dati, no? Nung dati kala natin ipagtatanggol yung West Philippine Sea, yung pala ipagtatanggol, no? Yung China. Sabi ni Frozen Soul, late but present. Hello po, hindi ka pa late. Umpisa pa lang tayo tuloy natin to. Kilalang strikto sa kanyang immigration policy si Trump, pero hindi pa lalong hindi makakapasok na ng Estados Unidos siya. Ano yan? Tobats. Sabi ni Ma'am Delia Rosario, wala na, iyakan na silang mga pro-China. No? Lalong hindi makakapasok si Tobats niyan sa Estados Unidos. Lalong hindi makakapasok si dating Pangulong Duterte ng Estados Unidos. Mga kababayan. Speaking of Estados Unidos, nandiyan ako sa New York. Mga ano na ba ngayon? In 2 weeks time, nandiyan ako sa New York. Okay?
Game. Na pag-uusapan ng dalawang leader ang magiging kapalaran ng daang-daang libong undocumented na Pilipino sa Amerika. Yan. Madami ho kasi talaga yung mga undocumented, yung mga ano tawag doon? Tropang texters, mga kababayan. In short, TNT, no? Kasi tayo naman din mga bossing, yung iba sa ating mga kababayan, mas pinipili na magtago ng tago kaysa ayusin yung kanilang mga dokumento. Ngayon, nanganganib po sila, mga kababayan. It was just a congratulatory call. But of course, our ambassador is already working on that. Patuloy namin pinag-usapan ang samahan, the alliance between the United States and the Philippines, and I expressed to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries. Ayaw ng mga DDS yan. At meron akong napanood na isang balita, mga bossing, na si Xi Jinping ay umpisa ng kinakausap si Donald Trump, mga bossing. Yung tipo bang nang-aamo-amo na, inaamo-amo na ni Xi Jinping. Kasi mga kababayan, di ba, nagsalita si Donald Trump na itataas natin ang taripa, no, ng mga produktong galing China ng 60%. Aray ko po, boss. Anyway, paningit lang ho yan, mga kababayan. Dito na tayo talaga sa main topic natin, no? Topic 2, topic 3, topic 4, topic 5. Lahat to. Bato de la Rosa. 1,200 na pulis? Tumestigo? Kuyog! No, malamang mangyak-ngyak dito si Tobats. Eto, umpisahan po natin, mga bossing. Ang unang makikita nyo ay si Dan Fernandez, mga kababayan. Ang topic na ito, ano ba to? Dali. Yung mga ipinakulong ni Bato, mga boss. Yan. Na pinag-push up ni... Ano daw? Pulis na pinag-push up? Game. Ibe. Mr. Jason Ibe, ikaw naman, bakit ka na-dismiss? Sir, yung sa amin, sir, kami yung 7 pulis na pinag-push up ni former PNP chief Bato de la Rosa sa... Sabi! Ganun ba dapat ang reaction, Jordan G? Grabe! Pinag-push up pa ni Bato de la Rosa. Ano? Natandaan nyo, mga kababayan, yung si Bato de la Rosa, yung yabong-yabong, gumaganon pa si Bato, tapos gaganon. Tawan-tawa ako doon, ano? Parang kung manita, parang bata, tapos ipinapakita doon sa mga kapulisan, ipinapakita doon sa mga media.